dalang pangregalo, pero para po yun sa question and answer daw. Kaya, ganito gawin natin. Makinig po kayo ng mabuti para pagkatapos po ng ating pong discussion, may mga ibibigay po akong ilang tanong. Kung masasagot nyo yun, kasi nakinig kayo, meron kayong regalo. Pero tuloy pa rin yung usapan natin, gaya ng pangako namin na sa tuwing kayo ay dumarating sa lugar na ito, meron kayong dalang bagong kasama, meron po kaming regalong ibibigay sa inyo. Ngayon, sino po ang nagdala ng bagong kasama? Si Nanay Aida nakita ko nagdala. Ayun no? Ako ni Nanay Aida. Huli ka ba po? Okay, makibigyan na lang po dyan. May mga mag-aabot po sa inyo ng regalo. Aside kay Nanay Aida, meron pa po bang nagdala ng bagong kasama? Kayo dyan mga ate. Ate, may dala kang bagong kasama? Ayun, okay. Sige po, paabot na lang Sister Nes ang regalo. Meron pa po ba? May nakaligtaan po ba tayo? Going once. Going twice. Wala na. Ay, meron pa? Sino nagdala? Si ate daw. Si ate ng Astray. Pasensya na po. Lagi ako nagtatanong ng mga pangalan ninyo, mga kaibigan, mga minamahal. Hindi ko po agad matatandaan yung pangalan niyo po lahat, pagpasensyahan nyo na. Pero kung lagi-lagi po tayo magkikita sa lugar na ito, matatandaan ko po lahat ng pangalan nyo. At kung mapapadalas po kayo sa lugar na ito, lalo na po pag-araw ng Sabado, dahil meron po tayo dito pagpupulong, mas makikilala pa namin kayo doon po sa mga na-invite namin na bisita at mas mapaglilingkuran pa po namin kayo. Yun po talaga yung hangat namin, kaya po namin kayo ini-istorbo gabi-gabi na pumunta po sa bahay na ito. Ngayon po, sa mga hindi nakakakilala sa akin, nabanggit na kanina, uulitin ko lang po yung pangalan ko. Yung maisikong pangalan, alam niyo na? Naalala niyo? Kuya Piolo. Pag maiksi, Kuya JP. Hindi lang kayo doon kung anong gusto niyo pong itawag sa akin. Ngayon, magpatuloy na tayo sa ating pong pag-aaral. Siguro po, mga kaibigan, meron na tayong mga tanong na nasagot sa atin sa mga nakaraan pong pag-aaral na ginawa po natin. Halimbawa, bakit merong kasalanan sa sanlibutan ito? Kung ikaw ay naka-attend noong unang gabi, alam mo na yung sagot. Kuya Kid, dahil saan daw? Saan nagsimula ang lahat? Sa langit. Sino ang lumaban sa Diyos? Si Lucifer. Anong itsura niya? Pangit o guwapo? Mas guwapo pa siya kay Kuya Jobel. Wala tayo sa kalingkingan noon ni Lucifer. Mga halimbawa po yun ng mga tanong mo sa buhay, lalo na po sa salita ng Diyos, na sa mga pinagdaanan po nating discussion ay nasagot na. Pero, kahit marami na tayong mga na-address na mga questions, meron pa rin mga tanong sa isip natin. At yan po, yung susubukan nating sagutin ngayong gabi. Example ng tanong na maaaring nakakagulo sa inyo. Sino dito ang Catholic? Taas mo ang kamay. No judgment, we listen. Okay, marami tayo. Alam niyo ito, kahit ako ay born Adventist, pero alam niyo po ba, madalas, Nanay Josie, kapag simbang gabi, lalo na po nung ako ay high school, uma-attend ako ng simbang gabi. Hindi lang ako pumapasok sa simbahan, nandun lang ako sa labas. Tuwag-tuwa kasi ako pag madaling araw, pag pumasok na ang Christmas season, ang Catholic Church doon malapit sa lugar po namin nagpapatugtog ng mga Christmas songs. At gusto ko yung vibe ng maraming nagsisimba kapag madaling araw. At laging inaawit ito. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Ang question, ano yung kordero ng Diyos na yun? At yung mga tanong pa,
kailangan daw natin maligtas. Bakit kailangan namin maligtas? Kailangan namin yan na kailangan namin makabayad ng bills. Amirado namin 5,000. Ano ba kailangan namin sa kaligtasan? Gusto ko makapasa sa board exam. Pakialam mo dyan kay Jesus, iniwan ako ng boyfriend ko. Kailangan ko na magpo-comfort sa akin. Papakainin ba ako niya ng kaligtasan na yan? Anong Jesus? Hindi pa ako mamamatay. Tsaka na lang, kapag may sakit ako, may taning na. So, those are some of the questions na anong pakin namin sa religion, Bible na yan. Involved ba tayo dito? Kaya po, yan ang pagsisikapan natin na ma-address ngayong gabi. We are going to deal with part 2 ng ating pong pinag-usapan kagabi. At ang ating pong tatalakayin is the first coming of who? Jesus. Ang tema natin, papaalala ko po sa inyo, handa ka na bang salubungin si Jesus? Sa English, si Jesus daw ay my second coming. Pag sinabing second, meaning merong first. At para mag-gets natin at alam natin paano maghanda sa second coming, kinakailangan po natin muna maunawaan ano ang meron sa first coming. Diniscuss po sa atin ni Elder Moses kagabi ang tungkol sa escape plan. Pinakita po sa atin ang overview ng plan of salvation. Pinakita yung prinsipyo na kailangan maitakas tayo laban sa kasalanan. Yung discussion na yun ay macro perspective. Ang ating pong usapin ngayong gabi ay micro perspective. Titignan natin yung detalye. Meron ba talagang kinalaman ito sa buhay natin? Gaano tayo dapat maapektuhan ng pagliligtas ni Jesus sa cross? I-discuss natin yan isa-isa po ngayong gabi. Now, para po maintindihan natin ang Bible, isa sa dahilan, maraming mga kabataan ngayon, lalo na Gen Z, at yung mga beta babies, yung mga sanay sa gadgets, sanay ka manood ng K-drama, ng Naruto, One Piece, Reels, TikTok, mapapansin nyo sa mga nagtitrending ngayon ng mga video, yung mga sumisikat, yung mga nilalagay po ng mga content sa mga social media platforms, mahaba, maiksi. Madalas maiksi lang. Hindi na nga tayo makakakita ng mahabang mga reels na mga more than 5 minutes. May tawag sila dyan sa mga gumagawa ng content. Dapat daw first 5 seconds or first 3 seconds pa lang, nakuha mo na yung audience mo. Bumana daw yung hook. Ang problem, sa Bible, ang kapal niya. Pag binasa mo, hindi mo siya agad maiintindihan. Kaya po nandito kami ni Brother Moses para masimplify yung mga sinasabi po ng Bible. Yung mga bagay na nakakalito, mga parang malalim, sinusubukan po namin pabawawin at mabigyan po kayo ng clarity sa mga mensahe po ng Diyos sa inyo at sa akin. Kaya po, tignan natin itong aking pong illustration sa harapan. Ang Bible, para maintindihan natin, ito po ay hati lang sa 3 bahagi. 3 parts. Ilan lang? 3 lang. Baka matanong yan mamaya, makinig ko kayo maigi. The Bible is divided into 3 parts. What is that? First part, Jesus will come. Second part, Jesus has come. Third part, Jesus will come again. Tanong, mahirap maintindihan? Ulitin natin. Jesus will come, yan yung laman ng Old Testament. Ang Old Testament may 39 books. From Genesis to Malakay, yung mga sinulat po doon na kwento tumuturo sa pagdating ni Jesus. Jesus
will come. First coming. Nung nasulat na yung New Testament, pag tinignan natin yung aklat ng New Testament, ang bubungad sa atin yung unang 4 na Gospels. Matthew, Mark, Luke, John. Ang dinidiscuss ng aklat na yon, yung pangalawang bahagi. Jesus has come. At kapag binuo na natin siya, yung Old Testament at saka New Testament, may mga binabanggit po siyang mga hula, mga statement and information tungkol sa pangatlong part ng Bible. And what's that? Jesus will come again. Ano, mahirap mag-gets ang Bible? Hindi. Kaya huwag tayong malito sa mga kwentong nandoon. Lahat yon may 3 lang na pinapaliwanag. Is either yung binabasa mong kwento o passage tumutukoy sa pagdating ni Jesus first coming, or maybe yung nabasa mo, yung kwento tungkol sa pagdating niya na, or posible, lalo na sa huling bahagi ng Bible Revelation, pag nagbasa ka, hindi ko ito mag-gets, yun pala, tinuturo nun yung muli niya, pagdating. Now, our focus, ang purpose natin ngayong gabi, pag-usapan yung dalawang bahagi na ito. I-combine natin. I'll try to cut it short as much as possible. Kasi ang Bible, para ma-complete yung information niya, inabot po ito ng 1,500 years for collection. Imagine yung haba ng panahon na tinagal. Kwento nga lang ng buhay niyo sa isang taon, kulang yata isang aklat. 1,500 years. So, we will try to summarize yung segment na ito. Jesus will come and Jesus has come. Okay. At dito, mga kaibigan, makakakita tayo ng mga nakakagimbal na detalye. Ano kaya yun? Mamaya po, matutunghayan natin. So, dito tayo magsimula sa isang ilustrasyon. Halimbawa, tayo lahat, papasok sa isang lumang library. At may kukunin tayong isang aklat na makapal at puno ng alikabok. At ang laman pala nito, pag binasa natin isang manifesto ng mga bayani natin noon. Anong year na buhay si Jose Rizal, Andres Bonifacio? Around 1800. So pagpalagay natin, 200 years old na etong nakuha natin lumang aklat. At dito sa lumang aklat na to, na may manifesto nila, ay compilation pala ng bagay na ito. Nakalagay sa compilation na ito nila na sobrang luma na may detailed information sa isang banking system. Gusto nila tulungan ng Pilipinas ngayon kasi ang hirap-hirap na at nakalagay doon paano i-hack ang computer firewall. Nakalagay na rin anong code or password yung gagamitin natin. Tapos binigyan niya ng detalye yung cyber security clause kung paano ka makaka-penetrate sa loob at nandoon din yung time ng exact na oras kung kailan i-hack. Kung babasahin natin lahat yon, ikaw ba magugulat? Kailan nasulat? It was 200 years ago. Na wala pang computer noong time na yon. Hindi pa na-invento ang electricity. Pero may ganun ng ka-advance na information patungkol sa panahon natin ngayon. Anong iisipin mo? Nagigets nyo yung illustration natin? Ano maiisip mo? Ay, hindi luma yan. Inedit yan. Kasi paano nila nakita yung future natin? Paano si Jose Rizal, Andres Bonifacio na hindi naman alam ang mouse nung araw, mga nanay, ano? Yung mabait na nilalason nyo. Pero pag tinanong niyo yung mga bata ngayon, ano yung mouse, iba sasabihin nila sa inyo. Yung inahawakan sa computer. Hindi ba kayo magtataka na paano naisip nila Andres Bonifacio etong manifesto na ito patungkol sa panahon natin? Ganon ang nilalaman ng hula sa first coming ni Jesus.
na mamaya-maya, i-breakdown natin siya. So, ang tanong, halimbawa, nakita natin na sobrang precise yung mga information at tama nga doon sa lumang aklat na sinulat ng mga Katipuneros. Ang tanong, ito ba ay sinadya o nagkataon lang? Sobrang daming detalye na lahat ng mga detalye tumatama kung ano yung sinabi. Okay, so balikan natin, i-review yung napag-usapan po natin nung nakaraan. Nagsimula ang issue sa langit. Nagkaroon ng war in heaven. Si Lucifer lumaban kanino? Anong pangalan ni Jesus sa langit? Kay Michael. Sino nanalo? Si Michael. Ilan ang kumampi kay Michael? Sa bawat tatlo, dalawa sumasama sa kanya. Kay Lucifer naman sa bawat tatlo, isa. Nahati ang langit at hindi hinaya ni Lucifer yung power ni Michael. Pinrotektahan ni Michael yung heaven at inalis siya doon. Now, what happened next? Ang Diyos nalungkot siya kasi ang pinaka-best friend niya sa heaven, sino? Si Lucifer. At dahil nalungkot ang Diyos, ang ginawa niya, yung planet Earth na matagal na sa solar system natin, walang laman, nilagay niya ng laman. Nag-start siya mag-create, light, permanent, etc. Hanggang pagdating ng 7th day, ano po ginawa mga kapatid? Nag-rest day siya kasi perfect yung kanyang creation. And then, 6th day, ginawa ng Diyos yung pinaka-perfect niya na creation sa lahat. Ano yun? Yung nakikita natin sa picture? Tao. Hindi po ba kayo na-curious, mga kapatid, mga kaibigan? Sabi ng Bible, nung nag-create ng liwanag, anong ginamit na power? Word. Sabi niya, let there be light, and there was light. Ilang minutes lumipas? Pag gayon, dumating tayo lahat dito, walang ilaw, sinabi natin, let there be light. Ano gagawin mo, Elder? Si Elder, pupunta sa yung switch, pipindutin mo yung switch doon, magkakaroon ng ilaw. Sa Diyos, sobrang self-fulfilling yung salita niya. Pag sinabi niya, nangyayari agad. Isipin niyo ito ng maigi. Light, sinabi. Kalawakan, sinabi. Lupa na may mga pananim, sinabi. Birds and fishes, sinabi. Sun, moon, yung mga stars late na yun, sinabi ng in summary. Siya din naglikha ng sun, moon, and stars. Pero ang nilagay lang talaga dito sa solar system natin, sun and moon. Meron akong lesson ng stars sa last day natin sa Sabado. Maganda po yun, umaten kayo. Makikita niyo gano'ng maganda yung universe. Okay, now, sinunod-sunod ng Diyos yung mga nilikha niya. Through the power of His Word. Etong tanong, kaya ba maglikha ng Diyos ng tao gamit ang kanyang Word? Kaya ba? Yes or no? Yes. Tignan nyo. Nung sinabi niya, let there be light, boom! And there was light. May distansya. Yes? Kaya nung sinabi niya, lumikha tayo ng tao ayon sa ating wangis at larawan. Ano ginawa ng Diyos? Hindi niya sinabi, let there be man! Boom! And there was man. Instead of doing that, ano ginawa ng Diyos? Kumuha ng anabok ng lupa at ano po ginawa niya? Tinouch niya. Malayo, malapit. Close? Gusto niyo mas closer? Nung tinouch niya, alam niyo ito mga nanay, pag yung inyong baby tinouch niyo, what does it mean? Mahal niyo. Kaya nga po nagkaroon ng pag-aaral. Yung mga tao daw na may mental problem, yung mga batang lumalaki na retarded, kasi kinulang daw ang nanay at tatay ng touch. Kaya ang Diyos, nung lumikha siya, binigyan niya ng touch yung tao. Pwede niya sabihin, pero anong ginawa niya? Hinaplos niya. Close? Gusto niyo mas closer? Ano sabi ng Bible? After na maporma niya na, nakamukha niya, yung last ingredient para mabuhay yung tao, hinihingahan niya sa ilong ng hininga ng white. Ano naka-close? In my imagination, parang ni lips to lips ng Diyos ang tao. Mas closer pa. And then what happened? Sabi ng Psalms 104 verse 2, ang
ang suot ng Diyos ay garment of light. I believe, mga kaibigan, nung nilikha si Adam and Eve, hindi talaga sila totally naked. Sabi rito ng Jewish tradition, na may suot sila na garments of light, nagliliwanag yun. Hindi yung dahil innocent rock. At least yung serpent, maganda, at ang ganda ng boses, hindi niya sinabing, halika dito. Dahil meron siyang built-in musical instruments, maganda yung boses ni Lucifer na attract si Eve. To make the long story short, kumain siya nung pinagbabawal na bunga. At daladala niya yun. Tumatakbo siyang excited kasi feeling niya lumulog siya ng bato ni Darna. Kasi ang sabi, kapag kumain ka daw, ito ay magiging gaya ng Diyos. Yung pangarap ni Lucifer, yung ambisyon niya na hindi niya nakuha sa langit, kaya hindi niya ginawa. Alam natin yung kwento. Sino nasunod? Kaya nga malamang mga tatay, kaya kayo nandito, sino nag-desisyon? Hindi ko matinang ko kasi titingta mo lang, hindi mo na yung talaga ita. Inaway maganda rin naman. Kung para sa God, o anong nangyari? Kinuha ni Adam, kinain nila. What happened next? Nawala yung garment of light. Halimbawa tayo, nag-swimming, tapos kinuha yung mga damit natin. May option tayo na kumuha ng dahon na ibabalot natin sa katawan natin. Merong dahon ng mangga, dahon ng malunggay, may pipili sa malunggay, dahon ng gabi, tsaka dahon ng saging. Ano bibili niya? Saging, di ba? Para medyo isang dahon lang kasi mga, hindi ako magkakamali, mga 4 feet to 12 feet yung laki nun eh. Pinakamahaba. Ang dahon po ng gabi, 1 feet. Alam mo yung pinili nila sabi ng Bible? Yung dahon na yan, ano tawag? Fig leaves, 4 to 12 inches lang siya. Ba't yun yung pinili? Hindi ganun kalaki eh. Ba't yun yung pinantakip nila? Alam niyo po, isa lang itong theory, hindi kayo pipilit sa inyo, pero nag-make sense, kaya sa akin, pinaniniwalaan ko, during the freshness of creation daw, yung fig leaves na yun, dahil punong-puno siya ng chlorophyll at magnesium, yung magnesium po, yun yung ginagamit sa ilaw, kaya lumiliwanag. Possibly daw, dahil napaka-vibrant nung dahon na yun, napakaliwanag, at nawala yung kanilang liwanag, ang pinangpalit nila pang-cover, isang dahon na nagliliwanag din, para hindi mahalata ng Diyos na may ginawa silang kasalanan. And then, ang nangyari po, umubra ba yung pangbalot niyan? Hindi. Nung bumaba ang Diyos, hinanap sila, nung hindi pa sila gumagawa ng mali, tuwing ang Diyos bababa sa kanila, sumasalubong silang masaya. Hey God, anong ganap natin today? Tuwang-tuwa sila. Kung may cellphone ng araw, nagbablog yung mag-isa. Hi guys! Nagdidilig yung dito sa Guard of Eden. Like, follow, subscribe. Kung ngayon yun. Nawala na yung ganong excitement kasi naramdaman nila after nung umalis sila mag-asawa na guilty sila nung bumaba ang Diyos, hinanap sila na ginawa ng mag-asawa. Tumakbo palayo. And then what happened next? Nagtanong bago ko basahin. Ito na, i-breakdown na natin yung tungkol sa first coming ni Jesus. So far, nakakaintindihan tayo mga kaibigan. May mga tanong mamaya natandaan nyo. Okay, tinanong sila, Adam, ba't kayo nagtatago? Hindi ba alam ng Diyos yun? O alam niya? Pero bakit niya tinatanong? Kaya, parang yung anak yan eh, pag-uwi ko dapat nakapaghugas ka na, nakapagsahin ka na. Nangyari sa akin yan eh. Nanood akong Ghost Fighter, si Eugene, mga batang 90s, alam niyo yun? Yung Raycon! Dalawa si Kaguro. Hindi ako nagsahin, pagdating ng tatay ko, sinampak ako eh, gulong ako. Iyak ako nang iyak, second year high school ako nun. Yun yung time, di na kami ulit nag-usap, sobrang sama ng loob ko. Pero ako may kasalanan. O ngayon, yung bumaba ang Diyos, hinanap yung dalawa, Adam and Eve, nasaan kayo? Hindi po kami sa inyo makaharap.
Bakit? Hubad po kasi kami. Kumain ba kayo ng pinagbabawal na bunga? Ano sagot ni Adam? Kung kaya na sasabihin nyo, Mommy, sorry! Di ba? Daddy, sorry! Di ako nagugas! Ang sagot ni Adam, noong una, ang dahilan niya nga kaya siya kumain kasi yung asawa ko di ko kaya iwan. Yung meron na silang virus ng kasalanan, nag-iba na yung kanyang point of view sa kanyang asawa. Ano sagot ni Adam? Yung binigay niyang babae sa akin, bad trip, Lord. Siya yung nagsabing kumain ako. Tinanong yung babae, ikaw pala, bakit? Ano namang ginawa ng babae? Lord, yung serpent, nananahimik ko sa Garden of Eden, nagpa-plug lang ako eh. Sinisitan ako, Lord. Kumain tuloy ako, punta sa serpent. Parang in essence, kanino nila tinuturo yung kasalanan? Sagad na gumawa ng serpent. Eh di kinausap yung serpent. Ito ay sa katauhan ni Lucifer. Binigay yung unang-unang pangako ng Diyos paano ililigtas ang tao. Ang tawag po dito ng mga scholar, proto-evangelion. Ang sabi, and I will put enmity sa Genesis 3:15 between thee, the woman, and between thy seed and her seed. Medyo madali, parang ganito yan. Ikaw babae, magkakaroon ka ng mga anak. Ikaw naman ahas, magkakaroon ka rin ng mga anak. Yung anak mo, babae, si ibang kausap, dudurugin ito yung ulo ng ahas. Ikaw naman ahas, yung magiging anak mo, dudurugin ito o tatamaan ito yung sakong ng anak ng babae. Parang ganito po yan. Sino naglalaro ng Counter-Strike o COD? May tinatawag tayo, headshot. O yung mga nanay na mahilig manood ng mga krimen, yung mga riding in tandem pag namarel saan? Headshot. Yung darating na seed ng woman, anak ng babae, iatak daw yung serpent para matalo siya saan? Sa head. Pero yung serpent saan daw aatak? Sa heel. Akala ko dati yung heel, yung buto dito po sa gilid ng paa. Yun pala, ang heel pala, mula dito sa bandang likuran ng paa, tapos po yung tumatama sa atin. Etong, yan. Yung tumatama sa ground, yan pala yung heel. Okay? Bakit kaya sinabi ng hula na yung atak daw ng kaaway sa darating na tagapagligtas sa heel? Kasi po, next slide po tayo. It represents yung walk ng darating ng Messiah. By the way, yung first coming ni Jesus, tinatawag po ito sa Bible na pagdating ng Messiah. Yung Messiah po, chosen or pinili sa Tagalog. Siya yung pinili na qualified, fit, magligtas sa tao. Mamaya i-breakdown natin bakit kailangan natin iligtas. Ang gagawin daw ni Satan, i-attack niya yung walk ng Messiah, yung journey toward redemption ng darating na tagapagligtas ay kanyang hahadlangan. Hindi dapat siya makarating doon sa cross para manalo siya. Paano po yan? Para mas ma-appreciate natin yung gawin ng Diyos. Sino dito napanood yung Avengers? No judgment, taas na ng kamay, dapat nagpo-promote. Napanood niya Avengers? Alam natin to. Sino to? Si Doctor Strange, di ba? Tinignan niya yung mga possibilities paano matatalo sino? Si Thanos. Out of 14,605,000 possibilities, paano lang daw matatalo yung kalaban? Isa lang. Paano daw yun? Ang makakatalo sino? Nung nasuot niya yung kanyang gauntlet, nag-stop siya, sabi niya, I am Iron Man. Natalo si Thanos, pero what happened to Iron Man? Namatay siya. Kinakailangan mamatay ni Iron Man para matalo yung kaaway. Parang kamukha ng kwento sa Bible, no? Kasi mga palabas sa Hollywood, counterfeit yun ng totoong kwento ng buhay natin. Now, let's go here. Yung binigay, yung unang hula
Genesis 3:15. Si Eve magkakaroon daw ng anak. Tatalunin daw yung ahas. Dinagdagan pa yung prophecy sa darating na tagapagligtas. Sabi ng Genesis 3:21, di ba nakubaran si Adam and Eve na wala yung garments of light. Ano ginawa nila? Nagtahi ng dahon na damit. Pero umubra ba? Pwede. Hindi. Ano ginawa ng Diyos? And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. So, hindi pwede yung fig leaves, kahit medyo may kinang-kinang yun, ang ginawa ng Diyos, kumuha ng garment of skin, saan yun galing? Sa animal. Malamang sa malamang, although hindi binanggit word for word ng Bible, galing ito sa lamb. At kung lalagyan mo ng balat na damit si Adam and Eve, na ang sabi sa tradition ng mga scholar, si Adam daw is around 16 feet. Si Kay Soto, anong height? 7, di ba? Sino pinakamatangkad niya na NBA player? Si Wimby sa sports. Tangkad ni Wimby, di ba? Malaki na yon. 16 feet, gano'ng kalaki? Sa tingin nyo, abot kaya siya dito sa kisamin natin? 16 feet. Pwede umabot, right? Tapos daw si Eve, around 14 feet. O, kung bibilan nyo sila ng damit na ukay-ukay, may kakasya? Di ba wala? Ano gagawin? May pumunta ka SM eh. Di wala sa ukay-ukay, mga maliliit. Punta ka SM, wala rin sa SM. Bakit? Yung double XXL para lang yun sa mga 6 feet, 7 feet na tao. Pero yung ganun kalaki, kinakailangan, what's the point? Malaking balat. At kung kukuha ka ng malaking balat sa hayop, anong ibig sabihin nun? Someone is going to die. Dito pinakita na may darating na tagapagligtas at yung tagapagligtas na yun, para makover yung ginawang kasalanan ni Adam and Eve, kailangan meron pong mamatay. Alright, so bakit may mamamatay? Sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sabi ng 1 John 3:4, ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay paglabag sa batas ng Diyos. Sin is the violation of the law. At yung law na nilabag, na yon ang nagiging dahilan kaya may mamamatay. Ang tawag po dyan ng Bible, law of love or the 10 commandments. Question, si Lucifer ba sa heaven nagkasala siya? Yes. Yes? Saan sa 10 commandments yung nalabag niya? One. Thou shalt have no other gods before me. Commandment number 1. Ano naman nalabag ni Adam and Eve? Yung 1 din. What else? Commandment number 5. Honor thy father and thy mother. Because yung God, yung tumatayo nilang parents, magulang, sumunod sila, hindi. Hindi. Kaya, nagkaroon sila ng kasalanan. Ngayon, mga kaibigan, lahat ba kayo, pati ako, may kasalanan? Si Bato, ano bintang sa kanya? Ba't siya nagtatago? Ano kasalanan ni Bato? Ano kasalanan daw ni Bato? Ay, hindi niya alam kasalanan ni Bato. Ba't niya nagre-reklamo? Hindi niya pala alam. Crime against humanity. Kasi daw, hindi daw siya dumaan sa due process. Nung in-execute daw yung war on drugs, kahit daw yung mga inosente, pinatay. Bintang pa lang yun. Si Trillanes, nung nahuli siya, ano naman kasalanan niya? Way back nung nag-rebelde siya sa gobyerno. Rebellion. Si Laila Dilima, anong kasalanan? Siya daw yung nagpadami ng drugs sa Bilibid. Pero, na-acquit siya. Ano ba isa niyang kasalanan? Junel! Naalala niyo yun? Yung driver niya na may family, na in love siya. Sabi niya sa interview, apprentice of a woman. Ano nalabag ni Laila Dilima? Yung thou shalt not commit adultery. Si Ligong, ano din nalabag daw? Crime against
humanity. Pag tinignan natin, itong mga political figures na nakikita natin araw-araw sa Facebook, siguro dumadaan sa inyo, wala naman sa kanila ang malinis. Yes? At tayo din naman, malinis ba tayo, marumi? Lahat tayo, in one way or another, nilalabag natin yung 10 commandments, yung nalabag ng ating unang magulang sa Adam and Eve. Ang nangyari, dumoble-doble yung nag-multiply hanggang sa panahon natin ngayon. Sobrang daming kasalanan. Isipin niyo ito mga kapatid. Kung tayo nakakagawa ng kasalanan each day, isa lang, medyo mabait ako one each day lang ako para umiinom ka lang ng gamot. After 1 year, ilan na yun? 365. Kung 365, yung kasalanan mo, may kaso ka ba sa langit? At kung may kaso ka, anong sabi ng Bible? Deserve mo mamatay. Paano isusolve ng Diyos ito? Si Adam and Eve, mahal niya ba? Kayo ba, mahal niya? Pumasok yung virus of sin sa atin. Paano niya aalisin yung virus na tayong sinner mahihiwalay sa sin? Kinakailangan niya ng isang parang hospital operation procedure na yung cancer or yung AIDS, maaalis niya doon sa biktima. Kinakailangan, yung binanggit ni Elder Moses sa atin, yung escape plan, gumana ng aktwal sa inyo at sa akin. At para daw po gumana yon, may tinuturo siyang mga prinsipyo na dapat malinaw sa atin para alam natin paano tayo papayag tulungan niya maligtas. Ganito po yan. Yung nalabag na 10 commandments, yung law of love, ito yung nature niya. Ang sabi ng Romans 7:12, siya ay holy sa Tagalog, banal, just, matuwid, and good, mabuti. At ang 10 commandments, temporary, permanent. Pag sinabi temporary, oy, may ordinance tayo dito at temporary lang. Huwag ka muna magtapon ng basura sa tapat ng bayan. Makailan? Pero pag tapos na yung temporary, ordinance, pwede na ulit. Pero ang sabi ng Bible, ang batas ng Diyos ay eternal. Nakalagay yan sa Matthew 5:17-18. Sabi ni Jesus, ang langit at lupa ay mawawala, pero wala dapat aalisin ni tuldok o kudlit sa kautusan. Kinakailangan ito ay maganap lahat. Kung ang law, tignan nyo, may pupuntahan tayo dito, medyo malalim ito ng konti, kaya po makinig kayo maigi, lalo na sa mga bata, medyo mahirap lumagets. Kung ang nalabag pala ni Adam and Eve at tayo rin mga tao ay pangwalang hanggan, eternal, ang dapat tutubos lang, ano rin yung buhay niya? Dapat ang tutubos lang din, eternal yung kanyang buhay. Now, kita nyo to? Ano yan? Yan ang utang ng Pilipinas ngayon. Magkano daw? 18.49 trillion. Meron bang pinakamayaman sa Pilipinas na oligarch na kaya magbayad ng utang ng Pilipinas? Meron? Sabi niya kahit tatlong mayaman pa daw, si Villar, si Rason, at si Ang. Kahit pagsama-samahin daw nila yung pera nila, hindi pa daw nila kaya bayaran ng utang ng Pilipinas. Kaya naririnig natin to. Kapag ang isang Pilipino daw, pinanganak, meron na daw siyang utang. Naganap ako, sino pinakamayamang tao ngayon? Self-made. Sabi nila, si Elon Musk. Magkano value ni Elon Musk? Around 700 to 8 billion dollars. Pero hindi po yung cash. Yun yung combination ng mga assets niya, mga investments niya, mga kumpanya na patayo niya. Then, tinignan ko, pwede ba bayaran ni Elon Musk yung utang ng Pilipinas? Kahit daw mayaman na si Elon Musk, hindi pa rin pwede. At saka eto, ano ba nag-request sa Elon Musk? Sige, nabayaran na yung utang namin. Ano sasabihin sa atin Elon Musk? Bakit ko sa inyo? American citizen ako kayo, Pilipino, third world country lang. At kahit yung mga mayayaman dito sa Pilipinas, babayaran utang nyo ngayon.
ngayon, payag kayo? Siyempre, payag kayo, babayaran utang niya, magkano utang niyo? Di ba, may binabayaran ka mga 100K kung picture ka kasi nag-loan ka. Tapos may magbabayad ng utang mo, good news yun. Pero tanong, may gagawa ba nun? Walang gagawa nun. Ngayon, may utang daw tayo na babayaran sa Diyos. Bakit? Lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Kahit nga hindi obvious eh. Ano ba nakalagay sa 10 Commandments? Yung pang number 10, kasalanan sa isip yun. Thou shalt not covet. Nagsisimula lang yun sa isip. Kahit yung kasalanan sa isip, nadidetect daw ng 10 Commandments. Now, eto ngayon mga kapatid. Dahil ang law, anong buhay niya? Pangwalang hanggan eternal. Yung dapat tutubos, yung magliligtas, hindi pwedeng tao. Ang tutubos din ay kailangan may buhay na walang hanggan. Kaya kung si Jesus ay tao lang talaga, hindi siya pwede maging tagapagligtas. Kasi yung nalabag ng tao pang walang hanggan, ilan lang yung buhay ng tao. E namatay si Jesus 33 years old. Wala pa yun sa katiting ng eternity. At kahit pagsamasamahin natin ang buhay natin, simula na mga namatay sa time ni Adam, hanggang sa time natin ngayon, kasya ba bayaran yung law na eternal? Hindi. Ang kailangan, ang tutubos, kapantay ng likas niya. At walang ibang kapantay ang law of God, kundi yung gumawa ng law. Sino? Yung God mismo. Kaya yung darating na tagapagligtas, hindi po pwedeng 100% tao siya. Kinakailangan yung tutubos ay may walang hanggang buhay. Kaya, ganito mangyayari. Ano nga po ulit pangalan ni Jesus sa langit? Si Michael. Anong meaning ng pangalan niya? Michael. Who is like God. Sabi ng Bible, walang ibang kamukha ang Diyos. Sino lang? Si Jesus. So, si Michael, kinakailangan niya magkatawang tao. Kasi si Michael, ano siya? God tao. God siya. Pero sino may problema? Yung tao. Kailangan niyang tulungan yung tao. Kaya kailangan niya bumaba sa kalagayan ng tao. So si Michael, magsusuot ng katawang tao at pupunta siya doon sa cross para bilhin yung kasalanan ninyo at kasalanan ko. Ngayon, sabi ng Hebrews 10:5, kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hangin at hadlok ay hindi mo ibig. Ngunit, ano daw gagawin? Isang katawan ang sa akin ay ihanda mo. Pupunta si Michael sa earth. Bakit? Kasi si Adam and Eve, kumampit rin mo kay Lucifer. Pare-parehas ngayon sila violator ng law of God. Kailangan niya iligtas yung mag-asawa kasi nadaya. Bababa siya. Ngayon, sa pagbaba niya, hindi siya pwede magpakita na Diyos. Malakas yung firepower niya, nuclear siya. Sa sobrang lakas ng kanyang nuclear power na wala na yung suit ni Adam and Eve. Kasi yung garments of light, fireproof suit nila yon para di sila masunog, tumikarap nila yung Diyos. Kaya nga tumakbo sila kasi wala na eh. Di nila kaya humarap. Sabi ng God, gusto ko ba haharap kayo ulit sa akin? Kaya sila minagdamit. Now, eto ang palaisipan. Yun na yung huling yugto na nakita ni Adam and Eve ang Diyos face to face. May iba pa ba sa kwento ng Bible na nakakita sa Diyos face to face? Wala na. Yung nakita nila Moses, yung mga record po ng Bible sa mga kapatid kong Adventist, yun yung lower form ng God para lang kayanin nila. Pero yung sa full blast, sa level ng highest God mode, hindi na yun nakita ng tao. Sino lang ang hindi nakasulyap? Si Adam and Eve. Now, etong question. Okay, maglala, may mga isi-shortcut ako, ibang part dito, di ko natatapusin next time pag nag-Bible study kayo sa bahay nyo. Sabi ni Jesus sa John 6:38, sapagkat bumaba ako, saan daw siya galing? Mula sa langit. Hindi mo bang gawin po ang aking sarili ng kalooban, kundi ang kalooban ng
nagsugo sa akin. Sino dito may kaibigang karpintero? Kuya, meron, sir. Halimbawa, may kaibigang karpintero, sinabi, ano mo bro, aamin na ako. Galing ako ang langit eh. Pero yung talaga. Huwi talaga, galing ang langit. Ano ang ni Jesus? Bumaba ako galing sa langit. Yung ako sabi, galing langit, anak ka lang ni Joseph. Karpintero na nakita kita bumuhat ng cabinet, eh, wala nang bumibili. Sabi ni Jesus, galing akong langit. Paano natin mapapatunayan yung claim niya totoo? Ang sabi ng Bible, John 5:39, saliksikin niyo ang kasulatan kasi ito magpapatotoo sa akin. Ano yung kasulatan na binabanggit? Yung Old Testament, yung 39 books, kasi nakalagay doon yung hula sa first coming ni Jesus. Kasi nung time na yon, may mga nagkiklaim na Jesus. Ilang beses na sila na-scam. Anong malay nila yung sumunod? Scammer na naman yung bro, sure up talaga. Baka basta maniniwala dyan. Para mapatunayan nila, kinakailangan nila tignan maigi yung mga hula sa darating na Nisaya. Ngayon, mga kaibigan, para hindi magkamali yung mga dadatnan ni Jesus sa pagpunta niya first coming, nagbigay na, pakibasa mo sabay-sabay, identifying marks. Tanong, sino nga ulit muling nakakita sa God face to face? Sa Adam and Eve. After nun, in my imagination, nung nagkaanak sila si Cain at Abel, dinidescribe na, namunap ganda talaga ng God. Ang ninding-ninding niya, ang ganda ng tignan, nakakaati. Ano na ang ginagawa ng anak? Mama, talaga? Dinidescribe na lang yun. Sayang, kamali kami ni Papa mo. Ako kasi may kasalanan. Siguro ganun yung usapan nila. Dinidescribe na lang ang itsura ng Diyos, ini-imagine na lang nila. Ngayon, bababa daw si Michael. Paano ngayon siya makikilala kung muli nakakita si Adam and Eve and namatay na si Adam and Eve? Nasubukan nyo, nauso to dati, makipag-eyeball. Noong panahon na hindi pa uso ang smartphone, wala pang video calling, Nokia pa lang ang gamit mong phone, nasubukan nyo makipag-eyeball. Ako nasubukan ko po eh, binata ko si Brother Joven sa monumento. Tapos, ano gagawin sa makikipag-eyeball? Halimbawa ganito, imimit ko si ate. E di, tara, saan tayo magkikita? Sa SM, sa food court, sa tapat ng Jollibee. Para malaman kung siya nga yung ka-text ko, sasabihin niya ano yung itsura niya. Yes! Sasabihin ko ano yung itsura ko. Ganito yung itsura ko. Kamukha ko ni Piolo. Naka-suit. Tapos naka-polo shirt na pink. Naka-brown na pants. Tapos pang-jogging na sapatos. Huwag niyo ako i-judge siya. Nasira yung balat ko eh. Tagal yung mga sweta. Papaayos ko pa. Okay. Si ate naman, ano daw itsura? Ay, ako ganito ha. Mahaba yung ko, may shade ako sa ulo, meron akong leather jacket, tapos yung pants ko, may butas, tapos meron ako mukhang Chuck Taylor na sneakers, yan itsura. Ano ba nakita kami? Okay. Nagpalitan kami ng identifying marks namin. Halimbawa si ate, may nakita siya. Ganito lahat, yung suot, nakasuot. Ganito sa itsura ko, pero hindi gwapo. Ako ba yun? Ay, hindi siya. Halimbawa si ate naman, ganito na siya, pero walang shade sa ulo. Siya ba yun? Kinakailangan lahat ng mga palatandaan makita lang sa iisang tao. Lahat ng identifying marks makita lang sa iisang entity. Na pag lahat yun nakita, ay siya na nga yung inaantay natin. Tanong, hindi ba yung gagawin ng Diyos kung ang Diyos makikipag-meet sa tao? Yes? Para hindi magkamali ang tao, sabi niya, anak, gusto ko pag dumating ako, kilala mo ako. Kaya nagbigay siya ng mga palatandaan. Para pag dumating siya, hindi ka magkamali, ay siya na ngayon namin tagapagligtas. So ano yung mga palatandaan? Malapit na tayo. Tapos, kaya po nabuo yung Old Testament. So far, nasusunod niyo ba? Kaya may 39 books. Pinadami yung mga identifying marks ng Diyos para pag dumating yung Diyos, kasi magkakatawang tao siya,
ka magkakamali. Ma-identify mo, siya na nga yung dumating. Ngayon, eto na po. Si Michael, magkakatawang tao, magiging baby. Ano yung palatandaan na binigay? Sa Bible, may more than 300 na identifying marks of prophecy kay Jesus. Hindi ko i-discuss lahat, kukuha lang ako ng ilan. Alright, at may nag-aaral kasi nito. Ang titignan lang natin yung 8 identifying marks, pero hindi ko na i-break down yung 8. Pipili na ako siguro ng 3 kasi wala na tayong oras. Now, titingin tayo sa identifying marks na to. Yung 8, babasahin ko lang, may mga ididiin lang ako siguro mga 3 or 4. Tingnan natin yung palatandaan. Una, sa line of David siya darating. Yung Israel hatiin sa dalawang kingdom. Kingdom of Judah at Kingdom of Israel. Saan si David? Sa Kingdom of Judah. Kaya di ba kayo nagtataka, binata pa lang si David, gusto na siyang mapatay. Sino kinalaman niya? Oh, napaka-risky nun, kay Goliath muna po. Nalala niyo? Bakit pinupus na ilaban si David kay Goliath? Pag tinignan natin sa higher spiritual dimension, hindi lang yan para manalo ang Israel, kundi sa lahi kasi ni David, darating yung Messiah. Kaya alam nyo, inabangan ni Lucifer ng 40 years si David magkamali. Kasi alam ni Lucifer, pag natalo si David, walang darating na Jesus. Saan siya nagkamali? Nung nakita niya si Bathsheba sa bubungan niya. Nakaplano lahat yun. Kung paano ang Diyos nagpaplano sa meet-up niya sa tao, si Satanas naman, alam niya makikipag-meet ang Diyos, ang ginagawa niya, yung mga pagdadaanan na lahi, kinokontra niya na yun, hinahantaran niya na. Ipapanganak daw ng virgin. Sino? Ano pangalan? Tawag natin, Mama? Mama niya talaga? Bakit virgin? Nasa Isaiah 7:14 yun. Tignan niyo ha, yung prophecy na darating kay David, 1,000 years yung layo. Yung papanganak siya ng virgin, 700 years yung layo. Pag binasa niyo sa New Testament, nasulat nila, hindi po yan bigla na lang naisip ng mga writer ng New Testament, ay si Jesus nga yan sinulat. Hindi. Inimbestigahan nila yung mga scrolls kasi sa time na dumating si Jesus, wala pa pong New Testament. At yung Bible nila, hindi po yung nakakompile na kagaya ngayon na ganito, na ginagamit natin. Tapos nasa application natin ng phone, hindi ganyan. Mahirap makakuha po ng copy ng Bible dati mga scrolls yun. Pero kabisado ng Israel, yung mga batang Hudyo, kasi maliit pa lang pinapakabisado sa kanila yung Genesis hanggang Malakay. Now, papanganak siya ng virgin. Ano sabi ng story? Ikakasal dapat si Mary at si Joseph. May 1 year silang betrothal ceremony. And then, isang araw, si Mary, nadudum. Ba't ako naduduman? Tapos naramdaman niya, ano na siya? Hala, ready na. Kung kayo si Joseph, ano gagawin niya? Sabi niya, Joseph, may sarap pa rin sa sa'yo. Magiging daddy ka na. Kaya kasi Joseph ayag ka, oh, hindi mo. Hindi pa nga tayo kinakasal eh. Engaged pa lang tayo eh. Huwag kang mag-alala sa Holy Spirit o sino maniniwala. Di ba iiwalayan sana ni Joseph, pero kinausap siya ng angel, wag. Kasi yung Diyos, ito na yung plano, nangyayari na. Kaya, nangyari. Pinanganak siya sa Bethlehem. Alam niyo ilan yung Bethlehem? 2. Bethlehem Ephrata, Judah, at saka Bethlehem Zebulun. Saan darating? Isang north, isang south eh. Sabi, very specific, Bethlehem, Judah or Ephrata. Tingnan niyo sabi po ng Bible. May darating na ruler sa Israel, saan daw galing? From everlasting. Bakit sinabi ng Bible everlasting? Kasi nga, hindi tao yung darating. Saan daw siya galing? Sa walang hanggan, kasi anong tutubusin? Yung batas ng Diyos na pang walang hanggan. Okay. Balik po tayo dito. Okay. Sinubukan siyang ipapatay nung baby siya, nakahula yan, 600 years yung layo. Tapos binanggit yung mission niya sa Isaiah 61, 700 years yung layo. Ito yung ididiin natin, itong part na to. Tapos, ito yung pinaka-amazing eh.
Ang sabi, sa Psalms 22, verse 16, 1,000 years yung layo, may kita nyo natupad dyan sa John 20, 25 to 27, yung tagapagligtas daw ay bubutasan yung kamay at paa. Alam niyo bakit imposible ito? Yung mga ayaw maniwala sa Bible, hindi nilang ma-deny na totoo si Jesus. Alam niyo kung bakit? Ang daming historical documents po. Sino dito sa inyo naniniwala kay Alexander the Great? Totoo ba si Alexander the Great? Alam niyo ba, konting manuscript lang meron siya? Kay Julius Caesar, naniniwala kayo? Meron din ba? Meron din. Are you aware, konting manuscript lang din meron siya? Hindi nga umaabot kung di ako magkakamali ng 1,000 manuscript. Around 200 to 400 manuscripts lang meron si Alexander the Great at si Julius Caesar. Tapos, para may magsulat sa buhay nila, lumagpas ng 100 years. Pero naniniwala ang tao. Hulaan nyo, ilang manuscripts meron si Jesus? 5,600 manuscripts, kung di ako magkakamali. Check nyo, i-google nyo. Yung mga proof na may historical document si Jesus. Tapos, hindi nasulat ng 100 years gap. Sobrang lapit lang. Ito na yung pinakamalapit sa lahat ng historical record noon. Around 20 to 30 years lang may nagsulat na sa buhay ni Jesus. Sobrang daming documents. Ngayon, sabi ng mga critic, kasi hindi nila ma-deny na totoo may Jesus meron talaga. Ang sinabi na lang nila, yung mga hula sa Bible, yung mga identifying marks na yan, sinet up nila yan eh. Siyempre, binasa niya yung Bible, kaya sinadya niya mapanganak sa Bethlehem. Pero tingnan nyo, masiset up niya ba mapanganak siya sa Bethlehem? Nasaan siya nung time na yun? Nasa tiyan. Pwede mo sabihin, Mami sa Bethlehem ako ipapanganak. Nakalimutan ko sabihin, nasaan siya nung time na yun? Nasa Nazareth. Buntis siya 9 months. Kapag ito, buntis 9 months, masasakay ka ng barko? Pasakay ka ng airplane? Hindi, di ba? Bakit? Sabihin na, ay, huwag Mami, baka dito maabutan. Huwag na po kayo sumakay. 9 months buntis, gano'ng kalayo yun? Mga 70 miles. Ngayon, mabilis na lang yung pag-monitor mo. Pero that was 2,000 years ago na wala namang mga Grab. Walang in-drive. Ano gagawin nila? Maglalakad ang isang 9 months old na babae na nakatira sa Nazareth, pupunta doon sa Bethlehem para silang naglakad mula Maynila hanggang Pampanga. Ganun kahirap. Pero bakit wala silang choice? Kasi si Augusto Caesar, nagsabi siya, lahat kayo magpapasensus, itatax ko kayo, pumunta kayo kung saan kayo pinanganak para magpalista. Kahit ayaw nila, wala silang choice, kailangan nila pumunta sa Bethlehem. Tanong, tinutupad pa nila yung hula. May control pa si Jesus doon? Wala. Bakit? Nasaan siya? Baby pa lang siya. Tapos ito, paano magkakaroon ng control dito si Jesus? Yung magpapako sa kanya, kakampi niya, kaaway niya. Ulit yung tulad po ng pag-uusap natin Kaaway niya, kakampi niya. Nung sinulat ito sa Psalms, sinulat ni David, marami nung una hindi makagets, later lang nila nagets. Akala nila tulak lang. Pero may detalye, ang ganda ng detalye. Tingnan yung details Ang nakapag-imbento ng pagbukas sa kamay at paa, yung pagpako sa cross at tinutukoy dito, Medo-Persia. 700 years bago ba sinulat na muna ni David, after 700 years, naisip ng mga taga-Medo-Persia, pahirapan na natin yung mga tinotorture natin. Magpako nga tayo sa cross. Alam niyo nangyari, after Medo-Persia, Greece, sumunod Rome. Sabi ng Rome, ang ganda ng pang-torture ng mga Medo-Persian, gayahin natin. Inenovate pa nila. Pinaganda pa nila paano yung pagpako sa cross na hindi na control yun ni Jesus kasi sino gagawa? Yung kaaway. Tapos gano'ng kahirap yun, di ba? Binangkit na to ni Elder Moses kagabi, dagdagan natin, pinako yung kanyang kamay, pinako niya yung kanyang paa, nilagay siya sa puno, hindi po yung makinis. Rap yun. Tapos bago pa nga siya ipako, ano ginawa sa kanya? Inampas yung likod niya. Hindi yun yung gasgas. Naglalaganit yung laman niya. Halos kita po yung buto niya sa likod. Kasama din po yun sa hula. Tapos yung nilagay na siya doon, bakit crucifixion yung pinakamahirap na torture? Kasi, ang nangyari doon,
nila mahirapan huminga yung biktima. Kasi di nakapako ng ganyan. May tungtungan yung paa. Sinadya nilang may tungtungan kasi mahirapan ka huminga. Ang gagawin mo, itataas mo yung paa mo, kaya heel. Diba iatak daw ni Lucifer yung heel, yung paa. Iaangat niya yun para makahinga. Mamamatay siya kasi pag napagod na siyang huminga. Inaabot sila ng 4 days, 5 days, 6 days, minsan 1 week pa. Ano nangyari? Ang sabi ng prophecy, wala daw, dito. Last night ko na ibigin ko wala daw buto mababalik. Sabi ng hula, yung buto niya mag-out of joints kasi i-stretch siya eh. Mag-out of joints yung buto niya pero hindi daw mababalik. Paano nangyari yun? Sabi ng mga stricto religious leader nung time na yun, alam mo, sa Sabat na, hindi pwedeng nakasabit pa sila dyan kasi kailan siya pinako? Friday. Magsa Saturday na. Ayaw nilang may nakahang pa doon. Sabi nila, ibaba nyo na yan. Kailangan patayin nila agad. Kaya ang ginawa ng mga soldier, yung unang magnanakaw, pinukpok yung tuhod. Bakit? Kaya pinukpok yung tuhod para hindi na siya makaganon. Makating kaya para hindi na siya makahinga, mamamatay siya nung mawala na rin siya ng hininga, binasag yung tuhod. Sumunod, binasag din. Nung kay Jesus na, random to, hindi alam ng soldier yung tumutugat pala siya sa hula. Nung babasagin niya na yung buto, ano nakita niya kay Jesus? Patay na. Ang ginawa niya, hinula rin niya ng Bible, kumuha siya ng sibat, tinusok niya yung tagiliran. Ano doon lumabas? Ano niya yung kwento? May tubig at dugo. Alam niyo ba, advanced medical description yun kapag inaral natin ng maigi. Alam niyo kung bakit? Pag may tubig, saan galing? Naalala niyo nung gabi, nagka-hematohydrosis si Jesus, yung nagpipray siya sa sobrang stress niya, yung pawis niya naging dugo. Pag nangyayari daw pala yun, una, yung mukha mo sobrang magiging malambot. Kaya nung hinatak yung bigote niya, yung mukha niya talaga halos ma-deform. Dadagdagan pa yung video sa Sabado tungkol doon. Ngayon, ang nangyari doon, habang may ganun daw na manifestation sa labas ng katawan na nagtutubo yung pawis mo, sa loob daw ng puso mo, binabalot daw siya ng tubig. Kaya nung sinundot yung tagiliran, nalusaw yung tubig na yun lumabas. At alam niyo, kinamatay ni Jesus. Hindi po yung bugbog sa kanyang tao sa cross. Alam niyo, sa medical, he died of a broken heart. Sa pagtatapos, sayang, maraming details ko, dito na po maririnig yung iba. Ngayon, dito tayo kuya. Ito yung last drive natin. Ito po si Dr. Peter Stoner. Inaral nila, kasama yung kanyang 6,000 na mga estudyante, pinag-aralan nila lahat ng hula kay Jesus. Yung part ng Bible na Jesus will come and Jesus has come again. Tinignan nila, gaano daw kagaling yung pagkakatupad ng lahat ng more than 300 prophecies. Alam niyo ginawa nila? Kumuha lang sila ng 8 at susubukan nila gamitin yung science of probability kasi magaling siyang mathematician para mapatunayan na yung pagkamatay ni Jesus hindi ito coincidence, sinadya talaga. Kumbaga, very precise yung ginawa ng Diyos dito. Paano daw yan? Parang ganito yan. Sa loob ng isang taon, may nakilala ba kayong tinuhaan ng kidlat? Meron? Para daw tamaan ka ng kidlat sa loob ng isang taon, ang probability daw, 1:1 million. Maswerte niya din, tatamaan ngayong taon. Baka next year. Okay? So, paano yun ngayon? Kinuha nila yung 8, yung 8 lang, out of more than 300 na prophecies ni Jesus. Kinuha ngayon nila yun. Kung paano daw matutupad yun sa isang lifetime, sa isang tao, na lahat ng hula sa kanya, lahat ng palatandaan magagawa niya. Alam niyo, nakuha nilang figure? 1 to 100 quadrillion. Ang daming number. Paano yan? Parang ganito, para mas mag-gets natin. Yung Texas, yung state of Texas, mas malaki yan sa Pilipinas, sa loob ng 3 bansa, ang pagsasama-samahin para makover ang Texas. Parang ganito daw yan. Kung paano daw kahusay na tinupad ng
Diyos yung mga hula sa kanya si Jesus na mapatunayan niya na Savior siya. Parang ganito daw. Yung buong state ng Texas, punuin mo raw ng barya. Pupunuin mo ng barya, nalalagpas ng hanggang tuhod, sobrang dami. Tapos kumuha ka daw ng isang barya, lagyan mo daw ng red mark na X, tapos itapon mo daw kahit saan. Tapos kumuha ka daw ng tao, isakay mo sa helicopter, ibaba mo kahit saan doon banda sa Texas, tapos piringan mo. Ang mangyayari daw, yung tinapon mong barya, makukuha niya. Ganun daw ka-precise yung ginawa ni Jesus. Amazing, di ba? Sinadya niya tayo, babain mga kapatid. Kaya po, yung pagpunta niya dito sa atin, na napako siya sa cross na hindi natin na-appreciate. Kasi mahilig ka mag-TikTok. Mahilig ka mag-scatter. Favorite mo si Rapi Tulfo, doon naubos ang oras mo. Pag may mga mag-asawang pinapakita si Rapi Tulfo, tuwang-tuwa. Ay, galing pa ba? Galit na. Sinitigol nila asawa niya. Tuwang-tuwa tayo doon. Mga diversion yan. Nang naiinis ka ngayon sa politika, bakit ganyan yung mga congressman namin? Tapos naiinis ka sa buhay mo ngayon. Hindi kayo magkasundo ng asawa mo. Ang dami-dami nangyayari sa'yo. Lahat daw yan, mga kapatid. Dahil sa pagpako ni Jesus sa cross, inando niya lahat. Ni-reset niya lahat. Pwede ka raw magkaroon ng bagong simula. Kaya ang tawag natin, sige po, next slide. Dito po yung last natin. Yung pagbili sa atin ni Jesus sa cross, tanggapin natin itong sobrang personal. Binaba tayo isa-isa. At hindi siya namatay sa sakit, namatay siya out of a broken heart. To end, bakit broken-hearted si Jesus? Yun ang kinamatay niya. Kailan sila naghiwalay ng ama? Kailan sila naghiwalay? Yung mga nanay dito na may anak na maliit, anong ginagawa ng anak nyo pag iniwan nyo sa school? Unang pasok sa school, ano ginagawa? Umiyak, di ba sumasama sa inyo? Hindi sila sanay mahiwalay sa nanay o tatay. Never naghiwalay si Jesus at ang Father. Walang kwento sa Bible na naghiwalay sila. Mula sa langit, at kahit nagkatawang tao siya, bumaba siya, hindi sila naghiwalay. Kaya constant yung prayer ni Jesus kasi tuloy-tuloy yung communication niya. Kailan lang naghiwalay? Namatay siya sa cross. Nung nandun na siya sa Garden of Gethsemane, nagpipray siya, Lord, pwede ba, Ama? Hindi ko iinumin yung sarong na to, ilagpas mo na lang. Pero anong sabi niya sa dulo? Mangyari ang kalooban mo. Bakit siya takot na takot nun? Kasi first time nila maghihiwalay. Akala niya, hindi na rin siya makakabalik. Pero pinanghawakan niya yung pangako na mabubuhay siya after third day. Hindi natin magigets gano'ng kahirap yung feeling na yon. Parehas yung God the Father at yung God the Son na broken-hearted, ginawa po lahat para sa atin kasi binigyan tayo ng bagong simula. Kaya mga kapatid, nag-aapin po ako sa inyo ngayon. Ilan po sa atin ang gusto na tanggapin eto sacrifice ni Jesus para po sa inyo at sa akin? Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? At bago po natin marinig ang maging special number, okay lang po ba na tayo ay umuho sa isang panalangin? Tayo din manalangin. Aming Ama, salamat po sa mga liwanag na ito ng inyong mga salita. Bagamat kulang pa ang aking pong pagpapaliwanag sa mga kapatid na ito, sa mga kaluluwang inaalagaan namin para mas makita pa namin ang mas malinaw. Gaano kaganda na binabalo kami para po kami ay iligtas sa aming kasalanan. Dalangin namin naman na magpatuloy po kami kilalanin kayo at sa amin pong pagtanggap sa inyo, gabayan niyo po ang aming buhay. At yung natitira na lamang po gabi na mag-aaral po kami magkikita-kita, nawa po mas marami pa kami matutunan sa inyo na yakapin namin ang mga katotohanan na ito, na mag-desisyon kami, Ama, na sumunod sa inyo at mahalin ang aming Panginoong Jesus. Salamat po sa inyong pagmamahal. Ito po'y aming nilalaki
sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.